Okay, so tuloy tayo. So you have to work on yourself para mabago yung buhay mo. Nasa dito na tayo sa barangay Payo muna pala tayo. Okay, you have to work on yourself para mabago yung sarili natin. And second, a second process na dapat mong gawin, okay? So you have to work on your future, right? So sabi nga ni Jim Rohn, you work harder for your future. Yung future natin, nandyan na siya eh. Nagmamadali nga siya. Nandyan na. So, malapit na tayo mag-retire. Ilang taon na lang, di ba? So, hello, meron na ba tayong na-save? Meron na ba tayong meron na ba tayong na-save? Meron na ba tayong investment? Di ba? Meron ba tayong passive income? So, how does it look like yung future natin? Na-imagine mo na ba? Di ba? Kung ikaw yung OFW, nakita mo na ba yung sarili mo? Pag uwi mo dito sa Pilipinas, nakita mo na ba kung anong future meron ka? Sa mga empleyado, nakita mo na ba? Na isang araw, upo ka sa terrace, di ba? Nagkakapi ka na lang, di ba? Meron kang kotse, di ba? Kasi, alam mo nyo, ako, yun yung gusto kong pangarap kong mangyayari sa akin in the near future. So, pangarap ko, isang araw ay, pag ako matanda na po, ang gusto kong mangyari, meron akong bagong sasakyan. Ayoko kasi tinitirik-tirik yung yung bibiyay ka, tapos biglang masisira. Ayoko noon. Ayoko ng second hand. Brand new. Meron akong driver, may private nurse, meron akong assistant. Yan ang mga pangarap natin. Because that time, kaya pa natin mag-vlog. So, mag-vlog pa rin tayo. Sama-sama pa rin tayo. Mag-deliver sa. So, yun yung nakikita kong future. And I'm working so hard on it. Kaya, alam nyo, yung lahat po ng kinikita natin, 40% talaga dinadala ko sa investment. Okay? 40% nasa investment po siya. Okay? So, you have to work on your future. Dapat inaaral mo yan. Tinitinan mo. Imagine mo na, medyo layuan mo ng konti yung tingin mo. Wag lang ngayon. Kaya pag nagkasweldo ka ngayon, wag lang ngayon yung tinitinan mo. Pag nagka-bonus ka ngayon, wag lang ngayon tinitinan mo. Tinan mo yung future mo. Tinan mo yung darating na araw kung ready ka ba, 'di ba? So, you set up your investment ngayon, 'di ba? Ang dapat meron tayo sa lahat ng mga pa-retire na, Sun Life 3-in-1, IMG Kaiser. Why Kaiser? Kasi kailangan may health card ka. Kasi pag matanda na tayo, panay tayo nagpapa-check up, magpapa-x-ray, ultrasound, blood test ng dugo, confine, opera dito, opera doon. So, yun yung dapat natin pinaghandaan, 'di ba? So, dapat ready ka dyan, okay? Work hard on it. Ibig sabihin, yung part of your salary, di ba, ilagay mo dyan. Kung hindi ka siyang pera mo ngayon, work hard. That means, have at least 2 to 3 more sources of income. Okay? Kung paano, I can help you. Paano ka magkaroon ng additional income? So, message mo ako 0939-5254-311. Alright. So, you work on your money also. Ito, malaga din to. Dapat, nagtatrabaho ka din for your money. Titignan mo din na what will happen, okay? So, paano yung pera mo, paano madadagdagan, paano yung budgeting, paano yung planning, paano hatian ang pera mo. You work on your money. It's a process. Maraming tao yung nagpapakapagod silang magtrabaho. Pero pag nandiyan na yung pera, tinatamad silang i-budget, tinatamad isulat kung saan pupunta yung pera. That's wrong. That's wrong, di ba? Alam niyo ako ngayon, nagtsatsaga akong mag-type ng mag-compute percentage sa envelope. Pero hindi ko pinagtatagal doon In 2 weeks pinapa-deposit ko na sa dapat nilang kalagyan. Pero halimbawa, like last week kumuha ko ng pera bayad sa coaching, pagpapa-advertise. So inati-hati na natin 'yon. Then pinapahulog ko sa assistant ko sa mga investment, Kaiser, Sun Life, Co-op, BPI UITF, something like that. So I'm working hard on it. I'm working so hard on my money. How to work hard on your money? Una, aralin mo paano madagdagan ng pera mo. You have to work, di ba? Pag-isipan mo paano ka mag-increase ang income mo. Second, isipin mo rin yung pera mo, paano siya mag-work para sa'yo. Kaya naglalagay ako ngayon ng mga business. May overrun tayo, magdagdag pa tayo ng ibang products ngayon. Yan, kay Ma'am Ani. So, yan, magano tayo, bibili tayo ng products niya.
So, yun. And meron tayong t-shirt. I can change product. So, yun yung mga inaayos ngayon ng mga ano. So, yung pera ko, part of it, inilalagay ko sa negosyo. Okay? And you work on your gifts. Ito, nalilimutan natin. Kanina may pinanood akong video. Hindi ko alam kung kanina ko narinig kanina. We're so busy finding opportunities. Busy looking for a business that fit us. Busy for anything, for everything na mapagkakitaan. But you forget to look on your gifts. Diba? Ang dami nating gifts na hindi natin na-open, hindi natin nagagamit. Okay? So, dapat makuha natin yan. I mean, yung gifts mo, gamitin natin. You work on your gifts, i-develop mo pa yung gifts mo. They come in skills. Gift mo pagsasalita, tingnan mo kung paano ka yayaman sa pagiging speaker, sa pagiging coach, sa pagpipaint, sa photography. Yung mga gifts, mga skill na binigay sa'yo ni Lord. You work on it. Sabi ko nga sa seminar ko, you have to explode your skills Explode mo, di ba? So, una, tingnan mo kung paano, kung ano, identify mo muna. Second, you work on it. Develop mo, di ba? Explode mo. Market yourself using those skills. I-announce mo sa FB mo, sa page mo, sa YouTube mo, na ginagawa mo itong mga to. Pagwa kang poster, rebrand yourself towards that, then get paid. Alright? Get paid on it. Okay? And work also on the opportunities around you. Alam mo, pag tumingin ka sa labas ng bahay mo, may opportunity. Pag tumingin ka sa social media, may opportunity. Lahat ng bagay sa paligid may opportunity. You are not just working on it. For example, kagaya nga yanina, nag-vlog ako. May business si Ma'am Annie. Annie ang pangalan niya sa FB. Naghanap siya ng reseller. For only 2,400, may products ka na ibebenta mo online. Free shipping na. Or overrun, 5,000 lang, magkaka-products ka na. That's an opportunity. Pag binukas mo FB mo, nandoon. Ang gagawin mo na lang is identify it, di ba? You just have to try it. Kumuha ka ng pera. Kung meron kang nakasave, 2,400, siguro may pera ka naman, di ba? Kung wala, pag nagka-bonus ka, gamitin mo sa negosyo, di ba? Alright? So, you work on the opportunities around you. May opportunity ka na ma-promote, hindi mo tinitingnan, you're not working on it. Kailangan mo lang tapusin ang thesis mo, tinatamad ka pa. Kailangan mo tapusin ang MA mo, tinatamad ka. Kailangan mo tapusin ang PhD mo, tinatamad ka. Ano yung opportunity para mag-increase ang sweldo mo Diba? So, ito, may mga binabanggit ako. Ito, kagaya ito, si ma'am, sinasama ko sa thesis niya. So, kailangan niya lang to para ma-promote. Maging din na talaga siya. And I myself, I work on my dissertation. Tinengga ko ng 10 years diba? So, hindi ko tininan yung opportunity na ma-promote ako, tinamad ako, diba? Sayang yung 10 years. You see, after graduation, pagtas ko matapos sa dissertation ko, nag-graduate ako sa Miriam College sa Quezon City. Then, immediately after that, na-promote ako as Dean of Academic Affairs, dagdagan sweldo ko. Then, naging speaker ako, naging coach, naging vlogger. So, sabi ko nga, dinelay ko yung success ko ng 10 years Sayang. Na-delay siya ng 10 years. Okay? And, you work on your life's decision. Minsan, pag nagde-decide din tayo, ang hirap natin mag-decide, di ba? Aralin mo mag-decide. Like ko ang sinasabi, minsan pag nasa restaurant, ano ba, roasted chicken ba o fried chicken? So, hindi pa alam, sige, bahala ka na. Hindi, kailangan nagde-decision tayo. What is your decision? You have to practice your decision. Di ba? Sasama ka ba? Hindi. Tanungin mo muna sila. Hindi, gusto mo ba sumama o ayaw mo sumama? Di ba? Anong kulay? Yellow, orange. Orange. Kulay na lang ng sarili niya. Hindi niya pa alam kung ano paborito niya kulay. Matutulog ba siya o aalis? Every day you have to practice making decisions. Because sa buhay natin, okay, sa buhay po natin, ang dami nating decisions na gagawin. And if you fail to do some decisions, if you fail to practice decision making sa buhay mo, mahirapan tayo. Mahirapan ka mag-decision. Pagdating ng time na you have to decide for your future, decide what to do with your money, decide to do
whether to go abroad, to travel or not. So, mahirapan ka mag-decision. So, start making decisions on small things. Di ba? So, umaga pa lang, ano susuotin mo? Di ba? Ang daming nilabas na damit. White t-shirt ang pala yung susuot niya. Di ba? So, something like that. So, you have to practice making decisions. Alright? So, G-Leavers, you have to work on these things. You work on yourself. Kanina nakat, pero diretso ko na ngayon ha. Ulitin ko yung cut para hindi ko na idugsong. Work on yourself. Binanggit ko kanina na dapat nag-improve tayo as a person. You work hard on yourself. Tingnan natin kung paano tayo mag-improve mula sa pagising natin na maaga, di ba? Mula sa pagano natin, pagtatrabaho natin, di ba? Dapat nag-improve tayo. For 5 years ka na sa office, sa company, hanggang ngayon ko pa rin pinaka-late, pinaka-maramdamin, pinaka-masungit, pinaka-mahint ulo, di ba? So, dapat nagbabago tayo, nag-improve tayo. Okay? So, G-Leavers, ayan, you work on yourself, work on your future, work on your money, work on your gifts, work on your opportunities around you, work on life's decision. Alright? So, if you need further coaching, okay, tawagan mo lang ako, 0939-525-4311, okay, para magkausap tayo, okay? And if you want to advertise your business, kontakin mo lang din po ako, okay? So, remember, you have to work on these processes para mag-improve ang buhay mo, magbago ang buhay mo, madagdagan ang income mo, then you can do your true missions in life. Sabi ko nga, sa seminar ko sa Balanga City, sa City Hall, pag ang natutulungan pa lang pamilya mo, halfway ka pa lang ng buhay mo, half pa lang ng mission mo sa buhay. Because there are a lot of people waiting for us para tulungan natin. More than just your family. Okay? At kaya mo lang gawin yan pag nadagdagan ng yung finances, pag nag-improve ka as a person, as a human, and as an employee. Alright, so thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day, and let's go.